Ang batang elementarya na ito ay isang henyo, inimbento niya ang perpetual motion machine. Sa paaralan, kahit ang mga guro ay naiinggit sa kanyang talento. Ngunit sa tuwing may pagsusulit, bumabagsak siya. Tinanong niya ang kanyang guro kung bakit laging mababa ang kanyang marka. Sinabi ng guro, ang iyong sagot ay isang gulo. Tinanong ko kung bakit lumalamig ang panahon, pero ang sinagot mo ay tungkol sa magnetic field ng Earth. Tinanong ko kung paano nabuo ang Lake Montana, pero ang sinagot mo ay tungkol sa paglipat ng mga swan. Ang bata, na hindi gaanong nagsasalita, ay kumuha ng Discover magazine. Ito ang awtoridad sa industriya, at nang makita ito ng guro, nalito siya. Lumabas na ang bata ay may thesis na inilathala sa magazine na ito at pinuri pa ng mga eksperto. Mahigit 100,000 kopya ang naipamahagi sa buong mundo. Hindi na nakapagpigil ang guro at nagpalit muli ng paksa. Sinabi niyang magkaiba pa ang medyas ng bata, na ikinatuwa ng mga kaklase niya. Pero paano niya naimbento ang perpetual motion machine pagkatapos? Tingnan natin ang susunod. Ang batang si Spivet ay may napakatalinong utak. Gusto niya ang pagguhit, pagdidisenyo, at mga scientific diagram. Ang pamilya niya ay nakatira sa isang liblib na bukid sa Montana. Isang pamilya ng 5 na namumuhay ng masaya. Ang tatay ay isang cowboy. Ang nanay ay isang entomologist. Ang ate niyang si Gracie ay sumasali sa isang beauty pageant kamakailan. At si Spivet ay mayroon ding kambal na kapatid na lalaki. Ang kapatid niya ay kabaligtaran niya. May talento sa sports at pagbaril. Halimbawa, ang itim na pasang ito, may lata na nakatali sa buntot nito. Mahigit 200 metro ang layo. Binuhat ng nakababatang kapatid ang baril. Anong baril ang hawak ng batang ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng sagot sa seksyon ng komento. Balik tayo sa pangunahing kwento. Sa isang putok lang, tinamaan niya ang lata. Natakot ang pusa at tumakbo palayo. Akala ng tatay na ang nakababatang kapatid ang magiging tagapagmana niya bilang cowboy. Mahilig mag-aral ng agham si Spivet. Minsan, si Spivet at ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa kamalig. Sinusubukan kung gaano kalayo ang maririnig ang putok ng baril. Ang resulta ay, pumutok ang baril, ngunit hindi nasukat ang distansya ng paglalakbay ng tunog. Ang bunso ay namatay, na labis na nagpalungkot sa mga magulang at sa kanyang ate. Lahat sila ay naniniwalang si Spivet ang pumatay sa kanyang kapatid. Si Spivet ay naging kontrabida ng buong pamilya, kahit hindi nila ito sabihin. Ngunit nararamdaman pa rin ni Spivet na ang kanyang ama ay tahimik na lang at nanonood ng TV. Ginagamit ni Spivet ang kanyang imbensyon para makuha ang atensyon ng kanyang ama. Ngunit hindi siya pinapansin ng kanyang ama. Paano naman ang kanyang ina? Siya ay isang biologist na araw-araw ay nag-aaral ng mga insekto. Pagkatapos mamatay ng kanyang kapatid, araw at gabi siyang nag-aaral. Hindi alintana ang mga nangyayari sa labas. Gusto ni Spivet na kausapin ang kanyang ina, ngunit malamig ito sa kanya. Tahimik na umalis ang bata para pasayahin ang kanyang ama. Ginaya ni Spivet ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki sa pangangaso kasama ang kanyang ama, ngunit sa daan ay nakakita siya ng isang sugatang kambing. Gusto ni Spivet na tulungan itong makatakas sa bakod, ngunit paglingon niya ay nakakita siya ng isang makamandag na ahas. Naisip ni Spivet na ang kamatayan ay isang paraan ng paglaya para sa kanya. Maaari siyang bumaba at makasama ang kanyang nakababatang kapatid, kaya hindi niya iniiwasan. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig lamang siya ng putok ng baril. Binaril ng tatay ang ahas, nilapitan niya ito pero hindi nagsalita. Binatukan lang niya si Spivet ng ilang beses. Pero sa isip ni Spivet, sinisisi siya ng tatay niya. Para bang nagtatanong, bakit hindi ka umiwas? Nakatanggap si Spivet ng tawag mula kay Director Jib Senador, ng Smithsonian Institute. Hello, hinahanap ko si Mr. Spivet. Ang perpetual motion machine na inimbento niya ay nanalo ng Best Award. Inakala ni Director Jib Senador na ang taong nagngangalang Spivet. Sigurado akong ang ating Spivet na ito ay isang napakatalinong bata. Nagpanggap siyang tatawagin ng kanyang ama para sa telepono at sasabihin sa kausap na ang kanyang ama ay pipi. Ipaparating mo ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng senadoryas gamit ang iyong mga kamay sa iyong ama. Sabi pa ni Dean Jib Senador, ganito, gusto naming imbitahan ka sa Washington para sa pagdiriwang ng ika-150 anibersaryo ng pagtatatag ng aming akademya. Pakiramdam ni Spivet na nakatira sa isang malamig na bahay. Mas gugustuhin niyang dumalo sa pagdiriwang. Kaya naman sa gabi, tahimik siyang nag-empake ng 8 pares ng underwear. 2 marine sextant, 3 kulay ube na sweater, ang thermometer,
hygrometer, at barometer ay pawang kailangan. Magdala pa ng passes at carrots, sapat na siguro iyon. Bago umalis, nagpaalam siya sa mga laruan ng kanyang kapatid. Sumulat siya ng liham sa kanyang ina, sinabing huwag mag-alala. Para makahabol sa tren sa umaga, kailangan na niyang umalis ngayon. Ganito nagsimula ang isang 10 taong gulang na henyo sa kanyang paglalakbay. Ang batang ito ay tunay na isang henyo. Sa edad na 10 taong gulang pa lang, siya na ang nakaimbento ng unang perpetual motion machine sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngayon, mag-isa siyang pupunta sa Washington para sa pagdiriwang. Ngunit hindi pa siya nakakalayo sa kanilang bahay nang dumating ang kanyang ama sakay ng kotse. Ngunit hindi huminto ang sasakyang ito, na lalong nagpatibay sa paniniwala ni Spivet na kailangan niyang umalis. Ngunit sa bilis na ito, makakarating pa kaya siya sa tren? Nagsimulang magbilang si Spivet. Ngayon, bawat minuto, nakakalakad siya ng 132 hakbang. Kaya sa loob ng 1 minuto, makakalakad siya ng 198 feet. Ang distansya sa pagitan niya at ng tren ay 2,640 feet. Darating ako ng 5:44. Hindi pwede, kailangan ko pang bumilis. Nakarating na si Spivet sa Riles, pero hindi ito ang istasyon ng tren. Kaya hindi hihinto ang tren. Nakaisip si Spivet ng paraan. Umakyat siya sa hagdan na may hawak na lapis sa bibig. Pininturahan niya ng pula ang ilaw. Tama nga, nabiktima ang konduktor. Bumagal ang tren at huminto sa maliit na istasyong ito. Sinubukan ni Spivet na buhatin ang kanyang bagahe papunta sa tren gamit ang lahat ng kanyang lakas. Malapit na, ngunit sa sandaling iyon, natuklasan siya ng tagapamahala ng istasyon. Mabilis na nagtago si Spivet sa ilalim ng tren, ngunit sa kasamaang palad, umaandar na pala ang tren palayo. Sa kabutihang palad, mabagal ang takbo ng tren, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon upang lumabas mula sa ilalim nito. Sa puntong ito, nagsimula na ring habulin siya ng mga tagapamahala. Mabilis na umakyat si Spivet sa conveyor belt at pinindot ang start button. Sa wakas, matagumpay na nakasakay si Spivet sa tren. Sa ganoong paraan, sinimulan ng tren ang espesyal na paglalakbay kasama si Spivet. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar sa Amerika. Ito ang unang pagkakataon na umalis siya sa kanyang bayan. Tuwang-tuwa siyang sumigaw ng malakas habang dumadaan ang tren sa kagubatan at lawa. Ang tanawing ito ay napakaganda ilang araw matapos huminto ang tren sa isang maliit na istasyon. Ngunit natanggap na ng istasyon ang abiso para sa paghinto ng tren at agad na sinimulan ng pagsusuri sa buong tren. Wala nang nagawa si Spivet kundi ang magtago muli sa ilalim ng tren. Ngunit sa kasamaang palad, nakalimutan niyang itulak ang bagahe sa loob sa pagkakataong ito. Nang makita niyang papalapit na ang security guard para hilahin ang bagahe. Sa huling sandali, sa napakabilis na paraan, ngunit naramdaman pa rin ng security guard na mayroong hindi karaniwan. Kaya yumuko siya, bakit walang anuman? Palabas na si Spivet ay matalino at sinamantala ang pagkakataon para makapasok sa camper na dinadala ng tren, at maginhawa pa niyang naikandado ang pinto. Nakita ng security guard na hindi mabuksan ang pinto, kaya umakyat na lang siya para sumilip sa bintana at tingnan ang loob. Pero ang nakita lang niya ay isang billboard na walang kakaiba. Pero kahit anong mangyari, hindi niya inasahan na ang batang henyo na si Spivet ay nagpapanggap na isang modelo ng ad. Pinipigilan ng hininga at nanatiling tahimik, kahit na ang sipon niya ay tumutulo na sa kanyang bibig. Hindi man lang makakilos sa kahanga-hangang pagganap na ito, kaya naman ang mga security guard ay nawalan ng tren at nagsimulang umalis. Nakatakas din si Spivet sa panganib. Sa gayon, nagpatuloy ang tren sa paglalakbay. Ang ating kaibigang si Spivet ay nakarating na sa gitna ng malawak na Amerika. Isang hotdog stand sa labas ng istasyon ang nakakuha ng atensyon ni Spivet. Ngunit nang huminto ang tren, tumakbo palabas si Spivet. Nakita niya ang 2 pulis na may dalang wanted poster. Nagmamadali silang lumapit. Hindi ba't siya ang nasa poster? Nakita ni Spivet na may mali kaya agad siyang umalis sa malayong paglalakbay na ito. Namimiss niya ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng lahat, si Spivet ay isang 10 taong gulang na bata lamang. Upang mawala ang kanyang takot, binuksan niya ang talaarawan ng kanyang ina. Ang talaarawan ay nagtatala ng paglaki ng mga anak. Si Spivet ay isa rin sa kanila sa talaarawan na ito. Nalaman niya na ang kanyang ina ay hindi nagtatangi. Ang lahat ng lamig na iyon ay dahil sa kanyang ina ay nababagabag sa pagkamatay ng kanyang bunso at hindi niya mailigtas ang sarili niya. Binasa ni Spivet ang diary at lumuha siya. Kinabukasan, binuksan ni Spivet ang kurtina. Maaraw ang panahon. Dumating na ang tren sa huling istasyon. Bumaba si Spivet sa tren.
inilagay ang kanyang bagahe sa locker sa istasyon, at umalis. Pero sa kasamaang palad, ilang hakbang pa lang ang nalalakad niya, nakita na siya ng pulis na nagpapatrol. Inakala pa ng pulis na may dalang spray paint si Spivet para sirain ang pampublikong ari-arian. Pagkatapos sabihin iyon, bumaba siya ng sasakyan para arestuhin siya. Siyempre, hindi papayag si Spivet na arestuhin siya. Agad siyang tumalikod at tumakbo. Nasa dulo na ng daan si Spivet at dumating na ang pulis. Nang makita ito, kinutya niya si Spivet. Wala ka ng atrasan, di ba, bata? Sigurado akong hindi ka tatalon. Ngunit, lalong lumakas ang tapang ni Spivet. Sumigaw siya at tumalon sa kabilang pampang. Nahawakan ni Spivet ang rehas, na ikinatakot ng pulis. Aking mabuting anak, huwag, huwag, huwag kang bibitaw. Huwag na huwag kang bibitaw. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, sa wakas, nakaahon na si Spivet sa kabilang pampang. Ngunit nasugatan ang kanyang tadyang. Para hindi mahuli sa seremonya ng parangal, pinilit niyang tiisin ang sakit at magpatuloy. Mabuti na lang at nakakita siya ng mabait na driver. Kung hindi, kailangan pa niyang tumakbo para makita si Dr. Spivet. Itaas mo ang iyong damit, bata. Ang galing mo. Kahit huminga masakit, nagpakuha ng litrato ang driver kasama ang bata at inihatid siya sa gate ng akademya. Sa kabila ng maraming pagsubok, sa wakas ay nakarating din si Spivet sa akademya. Ang kapaligiran ng pag-aaral dito ay nakakaakit kay Spivet. Sinabi ni Spivet sa kanyang guro na siya ay narito para sa pagdiriwang. Gusto kong makilala si Dean Jib Senador bukas. Mayroon pa akong talumpati. Ang mga guro dito ay lubos na naguguluhan. Mabilis na tinawagan si Dean Jib Senador. Sinabi ni Dean Jib Senador na ikaw ang anak ni Kuya Spivet. Tama ba? Maliit na kaibigan, ganito iyon. Kailangan pa namin ng iyong ama dito. Sinabi ni Spivet na ang entry ay mula sa kanya patungo kay Dean. Hindi naniniwala si Jib Senador na ang perpetual motion ay dinisenyo ng 10 taong gulang na batang ito. Nang paalisin na sana nila si Spivet, sinabi niya, umiikot lang ako sa prinsipyo ng paggalaw ng particle, ng electron sa paligid ng atomic nucleus at kailangan kong lumikha ng negatibong thermodinamika. Halos matanggal na ang ngipin ni Direktor Jib Senador. Agad niyang niyakap si Spivet. Sa pagkakataong ito, nakahanap talaga tayo ng kayamanan. 10 taong gulang, 10 taong gulang, ito ay talagang, ano itong amoy? Ito ang amoy ng oportunidad sa negosyo. Inayos niya na gamutin muna ang sugat ni Spivet. Pagkatapos ay dinala si Spivet para sa pagsusuri ng IQ. Napakaraming sensor ang nakakabit sa ulo ni Spivet. Diyos ko, si Spivet ay isang batang mas matalino pa kay Einstein. Hindi nakakagulat. Ang ika-150 anibersaryo ng akademya ay naging isang komperensya sa negosyo tungkol sa perpetual motion. Ang imbensyon ni Spivet ang pinaka-interesado. Nakita si Spivet na nakasuot ng napaka-formal. Ang buhok ay makintab, lahat ng tao sa paligid ay pumupuri sa bata. Ngunit nakikita ni Spivet mula sa mukha ng lahat. Engay saw NHNG no CUIG ya tao. Si Spivet na ang magsasalita. Sasabihin niya sa lahat na may 3 bagay siyang gustong sabihin. Una, pasasalamatan niya ang lahat sa hindi pagkakansela ng award, dahil bata pa siya. Pangalawa, ang tungkol sa kanyang imbensyon. Ang perpetual motion machine na ito ay mayroon pa palang kulang. Ang mga magnet sa loob ay mawawalan ng bisa pagkalipas ng 400 taon. Hindi ito tunay na perpetual motion. Makikita mo ang kanyang seryosong pagtingin sa agham. Sa wakas ay ngumiti ang lahat ng nakaupo. Pagkatapos ay binago ni Spivet ang kwento at binanggit ang kanyang namayapang kapatid. Nagulat ang lahat. Ano ang kinalaman nito sa perpetual motion machine? Yumuko rin si Direktor Jib Senador. Ikinwento ni Spivet ang tungkol sa kanya at sa kanyang kapatid sa kamalig. Sinusubukan kung gaano kalayo ang maririnig ang tunog ng baril. Hindi inaasahang naipit ang bala. Hinawakan ni Spivet ang baril. Hindi niya hinawakan ang gatilyo, ngunit pumutok pa rin ang baril. Dugo ng kanyang kapatid ang nasa lahat ng dako. Mula noon, naging malungkot siya. Lahat ng kanyang pamilya ay tahimik na sinisisi siya, at sinisisi rin ni Spivet ang kanyang sarili. Pagkatapos, nagpa siya siyang umalis sa bahay at sa wakas ay nakarating sa lugar na ito pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay. Sa oras na ito, umiyak ang lahat ng nasa madla nang marinig ang kanyang kwento. Sa huli, sinabi ni Spivet na hindi niya ipagkakanulo ang tiwala ng lahat, at patuloy na magsisikap para sa pag-unlad ng agham. Mula sa madla,
Narinig ang mainit na palakpakan ng lahat. Lubos ding nasiyahan si Director Jib Senador kay Spivet, na nagsasabing ang resulta ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos, ginawa ni Director Jib Senador si Spivet na isang makinang gumagawa ng pera. Dinala niya ito sa mga game show sa lahat ng dako. Hindi inaasahan, sa isang programa, biglang lumitaw ang kanyang ina. Humihingi ng tawad si Spivet sa kanyang ina dahil sa aksidente. Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi niya kailanman sinisisi si Spivet, dahil ang mga matatanda na nagpapahintulot sa mga bata na maglaro ng baril ay mayroon ding responsibilidad. Pagkatapos, nagyakapan sila at nagkabati, at dinala ng ina si Spivet pauwi. Hinaranggan sila ni Direktor Jib Senador, kaya sinampal siya ng ina. Hindi man lang pinansin ng host, biglang dumating ang cowboy na ama. Sinuntok ang host, binuhat ang anak pabalik sa kanilang bayan. Nagkasama-sama muli ang lahat sa bahay, pagkatapos ay nabuntis muli ang ina at nagkaroon ng isang maliit na kapatid na lalaki. Nagdisenyo rin si Spivet ng isang perpetual motion machine, na talagang makakatulong sa pagtulog ng kanyang kapatid na lalaki, kaya naman, masayang namuhay muli ang buong pamilya. Hanggang dito na lang ang pelikula natin ngayon. Ang batang si Mary ay isang henyo. Ngunit pinag-aral siya ng kanyang pamilya sa unang baitang. Sinimulan ng guro na itanong, ilan ang tutu? Nakahiga lang si Mary sa mesa at hindi sumagot. Sumagot ang isang estudyante ng 4. Muling nagtanong ang guro, ilan ang 3 dagdag 3? Walang nakasagot sa mga estudyante. Hindi na nakapagpigil si Mary at sinabing, anong klaseng paaralan ito? Kahit gaano ka pa kababo, alam mong 6 ang sagot. Medyo nairita ang guro kay Mary, kaya pinatayo niya ang bata. Mukhang naiinis ang guro at sinabing, ang galing mo. Kung gayon, ilan ang 9 dagdag 8? 17. 15 dagdag 17, 32. Tumango ang guro, kaya nagsimula siyang magdagdag ng daan-daan. Ilan ang 57,135, 172? Nag-isip sandali ang guro, huminto siya ng 3 segundo at sinabing tama. Pagkatapos, nagtatanong siya ng tanong na hindi masagot ng isang mag-aaral sa unang baitang. Kaya, paano naman ang 57 times 135? Inisip ng guro na kailangan niyang pahirapan si Mary. Kung hindi, mapapahiya siya sa harap ng mga estudyante. Huminga ng malalim si Mary, yumuko at nag-isip, pagkatapos ay dinilaan ang kanyang labi. Pagkatapos ng 5 segundo, tuwang-tuwa ang guro dahil sa wakas ay napahirapan niya. Si Mary. Akmang magpapatuloy ang guro sa pagtuturo ng magsalita si Mary. 7,675. Naguluhan ang guro. Hindi kaya. Nagmadali siyang kumuha ng calculator at agad na nag-type. Eksaktong 7,675. Sinabi pa ni Mary na ang square root nito ay 87.72. Diyos ko, walang decimal point. Paano niya nagawa iyon? Ngayon lang nalaman ng guro na mayroon siyang isang henyo sa klase. 7 taong gulang pa lang si Mary. Sa sandaling ito, pumasok ang punong guro sa klase. Biglang itinaas ni Mary ang kamay niya at tinanong, siya po ba ang boss? Gusto ko pong kunin ninyo ang telepono at tawagan si Frank, at sabihin ninyong ilabas ako rito. Lumabas na si Frank ang tiyuhin ni Mary. Sa sandaling ito, dumating siya sa paaralan upang sunduin si Mary. Hinabol siya ng guro at sinabing henyo si Mary. Ngunit iginiit ni Frank na itinanggi niya. Sinabi na ang bata ay nag-aral lamang ng pamamaraan. Chanterbeck, hindi isang henyo, at nangako na sa susunod ay hindi nagagawa ng gulo si Mary. Kinabukasan, nagpunta si Mary sa klase. Ngayon ay isang pagsusulit, nagbigay ang guro ng mga papel. Ngunit paano mahihirapan ng isang problema sa unang baitang si Mary? Hindi pa tapos ipaliwanag ng guro ang solusyon, tapos na si Mary. Tapos na siya sa loob lamang ng 1 minuto. Ngunit may inihanda na ang guro na pagsusulit para sa mga mag-aaral sa high school upang ibigay kay Mary na gawin. Tiningnan ni Mary ang papel at dahil napakadali, nagsimula siyang mag-concentrate sa pagsagot. Natapos niya ito sa loob ng 5 minuto. Tiningnan ito ng guro at nakitang tama lahat. Hindi pa rin siya kumbinsido kaya kinuha niya ang entrance exam sa kolehiyo. Para lang pahirapan si Mary, nag-online siya kahapon para hanapin ang exam. Ngayon, seryosong sinasagutan ni Mary ang exam. Puno ito ng mga tanong tungkol sa mga numero at square roots. Wala man lang siyang scratch paper kaya nagkamali siya sa pagkakalkula. Ang sagot dito ay C, ang sagot dito ay D. Gamitin ang absolute value para dito. 10 minuto lang ang inabot niya para matapos ang pagsusulit. Nagulat ang guro. Hindi naman, buong gabi kong hinahanap ang mga ganito kahirap na problema.
tapos 10 minuto lang natapos mo na. Ngumiti si Mary sa guro, at masaya rin ang guro. Walang duda na si Mary ay isang henyo. Pagbalik sa opisina, nagmadaling hanapin ng guro ang pangalan ni Mary. Gaya ng inaasahan, ang nanay ni Mary ay si Diane Adler, isang kilalang mathematician noong bata pa. Dahil sa kanyang husay, malapit nang masagutan ni Diane ang Navier-Stokes equation. Iyon ay isang Millennium Prize problem para sa isang mathematician. Nakaramdam ng paggalang ang guro nang makita niya iyon. Ngunit sa dulo ng pahina ay nakasulat na nagpakamatay si Diane. Ang anak na babae niya ay pinalaki ng kanyang kapatid na si Frank. Nakipagkita ang guro kay Frank. Sinabi ni Frank na ang ama ni Mary ay isang masamang tao. Nahiwalay na sa kanyang kapatid maraming taon na ang nakalipas. Pagkatapos magpakamatay ng kanyang kapatid, nakasama niya si Mary ng 6.5 taon. Sa ikatlong araw ng pagpasok sa paaralan, sumakay si Mary sa school bus. Sa puntong ito, sumakay ang isang lalaking kaklase dala ang kanyang likhang sining. Pero sinadya siyang patidin ng isang nambubuli kaya siya natamba. Nasira rin ang kanyang proyekto. Nakita niya ang malaking bully na nasa 5 baitang, kaya natakot siya at hindi makapagsalita. Pinagtawanan siya ng lahat ng tao sa bus, at tinawag pa siyang tanga. Nagalit si Mary nang makita niya ito, kaya sinigawan niya ang bully. Hindi kayo dapat tumatawa kapag gumagawa kayo ng masama. Sa isang bata, hindi natakot ang bully. Sumagot si Mary, ano ang gagawin mo? Kinuha ni Mary ang hardbound na libro sa tabi niya at lumapit, at ipinukpok ito sa mukha niya. Dumyugo ang ilong ng bully. Tinti si Vivek Mary ay tinatawag ang mga magulang niya, malapit na siyang ma-expel. Pagdating ni Frank, gaman ang pakiramdam niya nang makita si Mary. Naayos lang ang lagay. Nag-alok ang principal na ilipat si Mary sa Oaks Academy para sa mga gifted students at bibigyan sila ng full scholarship. Karaniwan, matatakam ang mga magulang sa ganitong balita, ngunit mariing tumanggi si Frank. Sinabi niyang hindi niya gusto na maging henyo si Mary. Gusto lang niya na maging normal na bata ito. Nagulat ang guro. Anong klaseng magulang ito? Hinanap mo si Frank at tinanong mo siya ng tunay na dahilan. Ang ina ni Mary mula pagkabata ay itinuturing na henyo. Lalo na ang lola ni Mary, pinilit niyang mag-aral ng matematika ang kanyang anak araw-araw. Nahumantong sa huling pagkamatay niya, hindi talaga dapat hayaang tahakin ni Mary ang landas ng kanyang ina. Kinabukasan, biglang dumalaw si Evelyn, ang lola ni Mary. Alam na ni Evelyn ang talento sa matematika ni Mary. Gusto niyang kunin si Mary at palakihin siya. Gusto niyang lutasin ng bata ang mga problema ng kanyang ina. Siyempre, hindi pumayag si Frank. Sumulat si Evelyn para humingi ng tulong sa abogado para aidmanda si Frank sa korte. Ayon sa legal na proseso, kailangang manirahan muna si Mary sa kanyang lola ng ilang araw. Dinala ng kanyang lola si Mary sa isang propesor sa MIT. Si Mary, na 7 taong gulang, ay malapit ng lutasin ang isang problema sa mundo ng matematika. Ito ang problema na ibinigay ng isang propesor sa MIT sa bata. Ang isang problema lang ay halos kalahati na ng pisara. Nangunot ang noo ni Mary habang tinitingnan ang problema sa loob ng 10 minuto nang hindi nagsasalita. Lumingon ang tutor kay Evelyn, ang kanyang ekspresyon ay tila nagsasabing, hindi. Sabi niya, henyo ang bata, mukhang hindi naman. Nagalit si Evelyn, nakakahiya talaga. Dali-dali niyang hinayla si Mary palabas. Akala niya nakakuha siya ng kayamanan. Hindi pala, isang tanga lang pala. Ibabalik ba niya si Mary kay Frank? Pero isang salita ng bata ang nagpatigil sa kanya. Sa tingin ko, wala namang masyadong dapat pag-aralan. Mali po ang tanong. Nakalimutan niya ang minus sign sa exponent. Hinayla ni Evelyn si Mary pabalik sa silid-aralan. Umakyat si Mary sa upuan para itama ang tanong. Tumango rin ang propesor. Nagsimulang mag-solve si Mary. Ang problemang ito sa matematika ay inabot ng 3 taon bago nasagot ng propesor. Walang estudyante sa MIT ang nakasagot nito. Ngunit si Mary ay nasagot ang problema sa 2 paraan, parehong maikli at madali. Nagulat ang propesor at naisip na ang henyong ito ay tiyak na isang henyo sa mga henyo. Tinanong ng propesor si Mary, alam mo na mali ang problema, bakit hindi ka nagsalita? Sumagot si Mary, sinabi sa akin ni Tito Frank na huwag makipagtalo sa mga matatanda. Walang may gusto sa isang pasaway. Mukhang napakataas ng IQ at EQ ni Mary. Masayang-masaya si Evelyn at bumili ng maraming regalo para kay Mary. Kundi kailangan niyang makuha ang kustodiya ni Mary sa ikalawang paglilitis. Sinuhulan ni Evelyn ang tunay na ama ni Mary, na hindi pa niya nakikita. Dahil siya ang kamag-anak na may karapatang magtalaga ng tagapag-alaga para sa kanyang anak.
ngunit hindi pa siya naging tunay na tagapag-alaga ng bata. Dahil dito, nagpa siya ang hukom na hindi siya karapat-dapat. Nakahinga ng maluwag si Frank. Nang gabing iyon, isinara ni Mary ang pinto at nagkulong sa kanyang silid. Hindi niya inakala na ang unang beses niyang makita ang kanyang ama ay sa korte, at ang kanyang ama ay malapit lang pala sa kanya. Bakit hindi bumisita si Frank? Dinala niya si Mary sa delivery room ng ospital. Isang malinaw na iyak ang narinig sa labas, agad na bumangon ang buong pamilya at nagyakapan. Napuno ng kagalakan, namumutawi ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sabi ni Frank, ganyan din noong ipinanganak ka. Ang pagdating mo ay isang regalo mula sa Diyos. Sa wakas ay ngumiti si Mary. Pagkatapos noon, nagsimula ang ikatlong paglilitis. Hindi kayang bigyan si Mary ng magandang edukasyon. Naipaisip ng abogado ni Frank ang isang paraan upang makahanap ng isang pamilyang may magandang kalagayan upang ampunin si Mary. Napakabait ng pamilyang ito, may pool sa bahay, may piano, lahat ng bagay ay nandoon. Nag-isip si Frank, ngunit para sa kinabukasan ni Mary, pumayag siya. Ang pasang ito na si Fred ay may isang matalang at inalagaan ng henyong batang si Mary. Sa klase, ikinwento ni Mary ang tungkol sa kanya at sa pusa. Isang linggo pagkatapos bisitahin ni Frank si Mary, ayaw siyang harapin ng bata. Mukhang nagalit siya kay Frank dahil iniwan siya. Nang araw na iyon, nakita ng guro ang larawan ng pusa. Is that Mary's cat at the adoption center? The teacher told Frank, so he went to the animal shelter and rescued the cat. Then he drove to the adoptive family's house. As soon as Mary pushed the door open, she saw Evelyn was also there. It turned out Evelyn had bribed this family. Frank said coldly, "Let us go, Mary. We are going home." Evelyn shouted, "What are you doing here?" Frank threw a notebook in front of Evelyn. At this moment, Mary ran out. Frank hurried to chase after her. She was still angry and hit him. Mary finally calmed down and hugged his neck tightly. Sinabi niya na namimiss ka niya, at sinagot din ni Frank na namimiss ka rin niya. Sa wakas, nagkabati rin sila. Ang notebook pala kanina ay ang mahirap na problema sa matematika na matagal nang nasolusyonan ng nanay ni Mary. Nagulat si Evelyn, naresolba na, bakit hindi inilathala? Sinabi ni Frank na sinabi ng kanyang kapatid na babae na ilathala lang ito pagkatapos niyang mamatay. Nagulat si Evelyn, hindi ba't namatay na siya 6 na taon na ang nakalipas? Ipinaliwanag ni Frank, hindi niya tinutukoy ang sarili niyang kamatayan, kundi ang paghihintay na mamatay ang nanay. Natahimik si Evelyn sandali at nagsimulang seryosong. Habang tinitingnan ang mga sulat ng kanyang anak, bawat pahina ay may bakas ng luha. Nang makita ito, napaiyak siya. Ano ba ang ginawa ko sa buong buhay ko? Ako mismo ang pumatay sa aking anak. Ibinigay ni Frank ang mga sulat ni Diane sa kanya. Umaasa lang na magkaroon si Mary ng masayang pagkabata. Sa huli, pumayag si Evelyn. Ipinadala niya si Mary sa meet para mag-aral. Si Mary ang naging pinakabatang estudyante doon, na nagpapakita ng kanyang talento. Hindi na rin nakipaglaban si Evelyn para sa kustodiya. Araw-araw, hinihintay ni Frank si Mary pagkatapos ng klase. Dinadala siya sa amusement park para makipaglaro sa kanyang mga kaedad. Sa anong edad at anong ginagawa, ito ang tunay na perpektong buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Sa klase, inutusan ng guro ang batang ito na magbasa. Ngunit sinabi niya na ang mga letra ay sumasayaw. Natural lang na hindi naniwala ang guro. Sabi mo, ang mga letra ay sumasayaw. Kung gayon, basahin mo para marinig ng mga kaklase mo. Nagtawanan ng buong klase. Galit na galit ang guro at agad siyang pinalabas. Kinabukasan, sa oras ng pagsusulit sa matematika, isang tanong lang ang naintindihan ng bata. Agad niyang isinulat ang sagot ng may labis na kumpiyansa. Ang pagiging kampante mo ay nagdulot ng pagkalito sa pinakamagaling na estudyante sa klase na nakaupo sa harap. Na kahit na hindi rin nakakuha ng puntos, gaya ng inaasahan. Ang batang ito ay si Ishon, isang estudyante na nagbibigay ng sakit ng ulo sa lahat ng guro. Sa bawat asignatura, puro 0 ang nakukuha niya. Sa klase, hindi siya nakikinig sa leksyon. Sa halip, nakatitig siya sa mga patak ng ulan sa labas ng bintana, kahit pa nagpalsipika siya ng leave form para lang manood ng mga nagpipintura ng pader, pagbubutas ng bakal, pagmamaneho ng excavator. Ang mga magulang ni Ishon ay balisa rin. Hindi na nila mabilang kung ilang beses na silang tinawag sa paaralan. At saka, nagrereklamo ang lahat ng guro. Mula noon hanggang ngayon, hindi siya nakikinig sa klase. Mula umaga hanggang gabi, ang alam lang niya ay magpaalam para magbanyo.
Bukod pa rito, 2 beses nang bumagsak si Ishon. Kung mangyari pa ulit, mapipilitan siyang huminto sa pag-aaral. Diretsyong sinabi ng principal na baka may problema ang bata. Pinapayuhan ko ang mga magulang na dalhin siya sa isang espesyal na paaralan. Baka mas angkop iyon para sa kanya. Habang pauwi, si Maya, ang ina ni Ishon, ay umiiyak ng malakas. Dahil sa paniniwalang hindi niya inalagaan ng mabuti ang kanyang anak, kaya ito naging ganoon. Si G. Nandkishore ay inalo ang kanyang asawa, hindi ito kasalanan mo. Tingnan mo si Johan, napalaki mo siya ng napakabuti. Si Johan ay ang nakatatandang kapatid ni Ishon. Hindi tulad ng kanyang nakababatang kapatid. Si Johan ay napakahusay, nakakakuha ng perpektong marka sa lahat ng asignatura. Siya ay isang mabuting estudyante sa paningin ng mga guro at magulang. Malinaw na magkapatid sila, bakit may ganoon kalaking pagkakaiba? Sa tingin ni Mr. Nandkishore, lahat ay dahil sa sobrang paglalaro ni Ishon, kaya hindi siya nag-aaral. Kung pipilitin siya sa mas mahigpit na kapaligiran, siguradong hindi na siya magiging ganito. Kaya naman, nakipag-ugnayan siya sa isang kilalang boarding school na mahigpit. Inihanda na niya ang paglipat ni Ishon doon, ngunit ayaw talaga ni Ishon. Ayaw niyang lumayo sa kanyang mga magulang. Hindi ako pupunta, hindi ako mag-aaral doon, hindi na pinansin ni Mr. Nandkishore at nagbanta pa, kung hindi ka makikinig, sasaktan ka ng mga tao doon, hanggang sa makinig ka na. Kahit naawa si Mrs. Maya sa kanyang anak, wala siyang magawa. Para sa kinabukasan ng anak, kinailangan niyang ipadala ito doon ng may mabigat na puso. Pagdating pa lang, agad nang kinumpirma ng panahon na siya ay isang ligaw na kabayo. Kaya naman, sinimulan ni Ishon ang kanyang bagong buhay sa boarding school, sa pag-asang mapapaamo namin siya. Sa klase ng sining, bahagya lang siyang nawala sa sarili at hindi nakasagot sa tanong. Agad siyang pinalo ng guro ng 5 beses. Sa klase naman ng pagpapahalaga sa tula, nang matagal bago siya nakapagbigay ng sagot, pinagtawanan pa siya ng guro. Sa klase ng Ingles, kinamuhian siya ng guro. Ngunit sa klase ng PAY, mas malala pa ang nangyari. Hinayla siya ng guro sa isang sulok para sa hiwalay na pagsasanay. Pagkatapos ng bawat pagsusulit, ipinapakita ng guro ang kanyang bagsak na papel, at pinapahiya siya sa harap ng klase. Bakit ka ba napakabobo? Bakit ikaw lang ang walang magawang tama? Hindi makasagot si Ishon. Habang tinitingnan niya ang mga titik na patuloy na gumagalaw sa kanyang kwaderno at sa pisara. Hindi siya ayaw matuto, kundi hindi lang niya maintindihan. Ngunit walang sino man ang nakakaintindi nito. Araw-araw, pinagtatawanan si Ishon ng kanyang mga kaklase. Dahil sa araw-araw na parusa at pananakit, hindi na kinaya ng bata. Nagsimula siyang magkaroon ng pananaw na ayaw na niyang matuto pa ng kahit ano. Itinapon ni Ishon ang lahat ng libro at notebook sa basurahan, at ang kanyang bag. Ibinagsak sa ibaba, at ang kanyang pagkatao ay lalong naging tahimik. Nang dumalaw ang kanyang mga magulang, itinulak niya sila at tumakbo palabas. Patuloy siyang tumatakbo paikot sa gym nang hindi nagsasalita. Dahil sa pagmamalasakit ng kanyang ina, si Maya, inampon niya ito pauwi. Ngunit kahit nasa yakap ng kanyang ina, hindi niya napigilan ang panginginig. Dahil kinabukasan ay babalik ka sa nakakatakot na boarding school na iyon. Ngayong araw ay may bagong art teacher na lumipat sa paaralan. Mula sa paraan ng pagdating niya, makikita mong hindi siya katulad ng iba. Ang bagong guro na ito ay nagngangalang Nikem, mahinahon ang ugali at napakabago ng paraan ng pagtuturo. Pagpasok pa lang sa klase ay agad siyang nakibagay sa mga estudyante. Hinikayat niya ang mga bata na gamitin ang kanilang imahinasyon. Malayang lumikha ayon sa kanilang nais, nagsimulang magpinta ang buong klase ngunit si Ishon lang ang nakaupo pa rin. Hindi nagalit si Guro Nikem, sa halip ay sinabi niya, ayos lang, hindi nagmamadali. Pero nang matapos ang oras, blanko pa rin ang papel ni Ishon. Nawala ang kanyang imahinasyon, ang kanyang mga matang mausisa sa lahat ng bagay sa paligid, ay wala na ring ningning. Nang araw na iyon, pagkatapos ng klase, nakita ni Nikem si Ishon na nakaluhod sa labas ng pinto bilang parusa. Nilapitan niya ito at tinanong, ngunit mahigpit lang itong kumapit sa pinto at hindi nagsalita. Nanginginig ang kanyang katawan, takot na takot siya. Ang reaksyon ni Ishon ay umakit ng atensyon ni Nikem. Pinuntahan niya si Rajan, ang matalik na kaibigan ni Ishon, upang magtanong. Sinabi ni Rajan na may problema si Ishon sa pagbabasa at pagsusulat. Kahit anong gawin ay walang silbi, kaya madalas siyang napaparusahan, at ang kanyang mga kwaderno ay puno ng pulang marka ng guro. Nang makita ni Nikem na nagulat siya, bumalik siya sa opisina para tingnan ang kwaderno ni Ishon.
Ang pagkakasunod-sunod ng mga titik na nakasulat ay nagpatunay na totoo ang kanyang hinala. Si Ishan ay may dyslexia, tulad niya noong bata pa. Sa kanilang paningin, ang mga titik ay patuloy na gumagalaw, kaya hindi nila mabasa at lalong hindi nila maintindihan ang kahulugan ng mga ito. Ngunit kakaunti lang ang nakakaintindi nito. Nang malaman ni Nikem bang pinagdadaanan ni Ishan, pumunta siya sa bahay ng mga magulang nito. Si Ishan ay may dyslexia, at ang mga taong may ganitong kondisyon ay may kasamang iba pang mga problema, tulad ng hindi pagkilala sa mga utos, mahinang kakayahang motor, mabagal na paglalakad, na nagiging sanhi ng hindi niya pagsabay sa kanyang mga kaklase. Ang kumpiyansa sa sarili ng bata ay lubusang nawasak, ngunit iginigiit ni Nandkishore na ang problema ay nasa saloobin sa pag-aaral ng bata, kung hindi, wala siyang nagawa at umuwi na siya. Bago umalis, hindi sinasadyang natuklasan niya ang likas na talento ng bata sa larangan ng ang pagpipinta ni Ishan. Ang kanyang pagkamalikhain ay napakatapang, kahit na ang maraming matatanda ay nahihirapang sumabay. Isang henyo na tulad nito ang napapabayaan ng lahat. Nagpasya si Nikem na kailangan niyang gumawa ng isang bagay sa klase. Nagkwento siya ng isang kwento na hindi pa natatapos. May isang batang lalaki. Hindi siya marunong bumasa o sumulat, dahil palagi niyang nakikita ang mga letra na sumasayaw. Sumasayaw sa harap niya, lahat ay tumatawa sa kanya. Nahulaan mo na ba kung sino siya? Si Ishan ay kinakabahan, natatakot siyang marinig ang kanyang sariling pangalan. Ngunit ipinakita ni Sir Nikem bang larawan ni Einstein. Ang tinutukoy niya ay si Einstein, si Leonardo da Vinci, si Thomas Edison, si Picasso, lahat sila ay may dyslexia. Hindi sila naintindihan ng mga tao, ngunit nakamit nila ang mga tagumpay na hindi kailanman maaabot ng iba. Sa puntong ito, sa wakas ay ngumiti si Ishan. Pagkatapos ng klase, tinawag ni Sir Nikem si Ishan at sinabi, "Nagkaroon din ako ng dyslexia at nalungkot din ako noon. Ngunit nilabanan ko ito upang maging isang guro. Naniniwala akong kaya mo rin." Lubos na naantig si Ishan pagkatapos marinig ito, ay nakaramdam ng kaginhawaan at mas naging kumpiyansa. Nagsimula kang maging malikhain at mausisa sa mundo sa paligid mo. Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Nikem bang buhangin ang pagpipinta, at lahat ng paraan para turuan si Ishan na matuto sa tulong nito. Mabilis na umunlad si Ishan. Nakilala na niya ang mga simpleng salita. Sa araw na iyon, naghahanda si Nikem ng isang paligsahan sa pagpipinta. Lahat ay maaaring sumali. Sa katunayan, nais niyang sa pamamagitan ng paligsahang ito, mas maging kumpiyansa si Ishan. Para na rin para ipakita ang talento mo sa lahat. Pero ngayon, dumating ang tatay ni Ishan para hanapin siya. Nabasa ko ang mga dokumento at maraming artikulo. Naiintindihan ko ang sakit na ito, kaya ako nandito para sabihin sa iyo ito. Para hindi mo isipin na bilang ama, hindi ako nagmamalasakit sa anak ko. Pero ito ba ang tinatawag na pagmamalasakit? Tunay na pagmamalasakit, hindi lang ito sa salita, kailangan nandyan ka, para magbigay ng suporta at paghikayat. Si G. Nandkishore ay tahimik lang na nakaupo at nagsimulang pag-isipan ang kanyang mga ginawa. Habang naghahanda siyang umalis, bigla niyang narinig ang guro at estudyante. Iyon ang boses ni Ishan na pilit na bumabasa ng paisa-isa. Doon niya lang napagtanto kung gaano siya nagkamali. Nang araw ng paligsahan, maraming tao ang nagtipon sa plaza para lumahok. Ngunit hindi pa rin dumating si Ishan, at si Nikem ay labis na nag-aalala. Sa kabutihang palad, ng kalahati na ang paligsahan. Sa wakas ay dumating si Ishan. Umupo siya sa ilalim ng puno at nagsimulang lumikha ng kanyang obra. Igunuhit niya ang kanyang mga iniisip sa blankong pahina, habang ang iginuhit ni Nikem ay si Ishan na nakangiti ng malapad. Parehong napakaganda ng dalawang larawan, at nag-aalangan din ang mga hurado. Matapos ang isang talakayan, nakuha ni Ishan ang unang pwesto. Lahat ay tumayo at masigabong pumalakpak. Ito ang unang pagkakataon na kinilala siya ng iba. Sa huling bahagi ng pelikula, muling tinawag ang mga magulang ni Ishan sa paaralan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa pagpuna kundi para sa pagpupuri. Bawat bata ay parang kakaibang bituin. May kanya-kanyang natatanging talento sa pagitan ng isang henyo at isang hanggal, na pinaghihiwalay lamang ng tunay na pagmamalasakit. Dito nagtatapos ang pelikula. Narito ang koleksyon ng mga pinakamahusay na pelikula tungkol sa matatalinong bata. Alin ang pinakamaganda para sa iyo? Iwanan ang iyong opinyon sa ibaba sa mga komento. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli.